Sa wakas nakaapak na sa liga. Pagka PM ni Anigma napaisip ako, di nga putya ang sarap sa pakiramdam at sa diwa. Mas marami nang makakarinig sa aking mga linya. Ngunit iba yung kaba sa una kong pagsampa. Parang nablako bigla, mga dala na wala. Solid to malamang. Syempre, bukod sa mga malulupit na matchups, Siguro pagkakataon to ng mga bago na magpakitang gilas. Kung sino yung mag-standout dito, pwedeng pwedeng ticket mo yun papuntang ahon eh. siguro tatakbo tong laban namin ni Blazer sa more on tugmaan. Paramihan kami ng rap skills na pwedeng i-apply dito sa laban namin. Ina-expect ko na talagang uulan ng multi dito eh. Kasi parehong yun yung estilo namin eh. Alam ko ang ginagamit niyang estilo, yun din, sa rhymings din. Tapos puro 4-bar setups. Tapos yung mga uncommon na words, yun yung mga ginagamit niya kadalasan. Patalasan, pagalingan, pawitihan ng maiisip na punchline habang hindi ka nawawala dun sa eskema. Magaling siya sa mga wordplay din. Siyempre sa paglalaro ng tugma, mitikuloso rin siya pagdating dun sa pagbabahig ng mga letra. Matagal ko nang gustong kalaban niya si Blazer. Wala pa kami pareha sa flip top. Medyo sabi ko malupit sa pagsusulat, kaya hamon din sa akin na pantayan or lampasan pa yung skill set niya. Skill set lang naman ang pag-uusapan dito. Wala na kung ano pa. Pagalingan lang talaga. Purong husay. So yun, para sa akin, pukpukan to. Gawin natin to para sa kultura. At syempre, patasin natin lalo yung lyricismo. Hindi lang to basta battle. Gera to pare. Kita-kits mamaya. Galingan mo lang. Sana handang-handa ka. Kasi pag nailabas ko lahat ng baon ko, feeling ko maganda yung kalalabasan itong laban na to. At magiging parte siya ng isang malupit na laban ngayong gabi sa Zoning 21. Flip Top Zoning 21, nandito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. At syempre, pinakamalaking shoutout sa Match Point Sports Bar sa pagtanggap sa amin dito. Flip Top Magigay para sa parating nating laban. Silipin nyo nga pala, Flip Top Official Merch, bagong labas ulit ng lumang disenyo. Flip Top Box Design, bagong colorway ito. Syempre, shoutout sa mga represent collab natin. Real Jokes Clothing, High Minds, Hype Beat, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged, at mamaya na yung iba. Flip Top Beer, syempre, tikman nyo yan. At sa kanan ko, Valenzuela City represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Pamoso. Panalo sa mga karanasan nakuha. Kasama yan lahat sa aking dadaan ng ruta. Itinanim sa isip di lang dila. Dapat una tagumpay di tatamis kundi matitikman ang dusa. Crown Manila, Hype Beat, Mamenib. At sa kaliwa naman, galing Pampililla, Rizal, para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Blazer. Crown Manila, distinctive sa Black Manila, linya-linya, kay Bon, kay Jake, kay Boss Cox, kay Good Kid. Yun. Siyempre, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa Pinoy Pawn Stars. At nanalo ng coin to si Blazer. Pinili niya ba una si Pamoso? Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin. Unang banat, Zoning 21, Pamoso. Game! Blazer, alam mo ba parang gago ka tol? Pangalan mo BLZR, tanginang yan, tunog radyo patrol. Total maiksi yung pangalan Blazer, may naisip akong meaning na maayos. BLZR, bumate lang sa zoning, retiro na pagkatapos. Ako'y malabong magkagalos kung letra lang ang panglusob mong arsenal. Kahit ibase sa pangalan, pangsakmalan pa rin yung sa dulo may animal. Tas nalaban ng bar per bar, sa rekta sumuntok at mas tactical. Tsak naman liliit sa punto, itong puro lang kapital. At yung nunal mo sa pisngi na bahagyang nakaumbok, sa malapit na pagkakamalang gagambang tulog. Pag tinitigan nyo, medyo lukot, tila buto ng papayang bulok o di kaya sagunang milting na tuyot.
Muntik mo nang maging kamukha yung aktor na madalas mapanood. Hindi si Piolo, kundi yung asong may garapatang busog. Pero seryoso, na 5-0 ni Anthony nung zoning 19, na daigtot na upset, na mawis ng malagkit, nagmistulang kamatis si Kagawad nung napanis dun sa pakbet. Astang pader yan ang sambet, pero dinikdik lang yan sa sulok. Naging lantang gulay yung tindig nung diningding hanggang madurog. Pero nawala sa korte yung hubog. Kaso, ako yung mas malaking problema. Kung sa mag-aabogado pa lang, barado na, paano patatagos sa galing Suprema? Kaya kahit magtawag ng santo, itong maamo, taob yan sa akin sa asaran. Alam nyo naman nangyayari sa kalmado pag may power ang kalaban. Wala akong paki sa malawak niyang bukabularyo. Dapat niyang maangas, mapakitaan. Aking tala sa salitaan, tatagpas sa kanyang tala salitaan. Sa tagmaan na tagpo, tara banggaan na ng sungay. Kung tingin mong angat ka sa ganto, ibabaon kita sa laro hanggang hindi ka na mahukay. Matutulad ka lang din sa mga tinumba ko. Kahit sa pantig ka daw mahusay, kung rhyming clinic ang pinunta mo, yung dala ko pang agaw buhay. Kaya hahandusay itong fratman sa dalubhasang katunggali. Sa pananabla ko, nabubuhayan, kaya magkakalat yung labi. Di lang basta mauugayan sa mga palo tsak sawi. Hanggang makita yan tao gama na magtatapos sa pi. Parang dinuspordos sa dalang berso. Ako'y malabong magpatawad, walang nego. Kulang yung blaze na nag-aapoy kong round na para bang San Telmo. Hoy, di tayo pareho. Iba yung init ko sa duelo. Mamaya malamig na bangkay ka na blaze parang nagyelo. Pagkatapos madedo. Ina mo, ha? Okay, bago ako magsimula, get one and pass. Kalat nyo mabuting balita. Boss Arik. Boss. Kuya Kebs. Boss, pakita ko muna, ha? Okay, round 1 game. Tol. Ito yung flip-top tryouts niya. Grabe ka dyan, Pams. Solid rhyme scheme. Kumpletong elements. Talagang halata ka na advance. Kaya yung resulta, 1 minutes. Nabiyayaan ka ng chance. Agad nakitaan ka ni Boss Arik na wala kang kagaya magbangs. Pagkat si Boss, mahilig sa hairstyle. Alam na yan ng publiko. At yun ang sinamantala ng gaya mong estupido. Alin sa pinakandala? Sa angas ba ng multi o baka ginamitan ng buhok, kiliti niya lang mahuli mo. Iba yung nagsilbi ka ng angas sa napili lang sa bias. Miski ata gahibla, hindi yan didikit sa talas. O dahil lang sa hairdo, naimbita kang magpamalas habang pinakita kong sa dila ako mas naiiba ng tabas. Debut battle siya'y tinest. Doon sa Diyos, di nagawang perpekin. Nung nilabasan ka ng Diyos, kala ko pangalan mo nun Bethlehem. Kung atheist galit sa Diyos, boss, kami sa December mo pa enterin sa buwang dinidiwang ang pagsilang dun ko sa ahon siya may merderin. Isang kumpas mo lang kailangan. Iyak ng langit, galo ng buhos. Pag pinatrabaho mo ang Diyos, di ka aabot sa 10 utos. Ito yung asasing sumablay. Nabayaran mo maling tao. Di mo kailangan ng pamoso, iba yung scope ng asintado. Usapang range, patay pagdayo. Pag na-trigger ka may ay, baka makalabit yung instinct na may killer na taglay. Nagka-title lang nahawak tong dating mid-tier na sablay. Tignan tong champion sa pulo, pagmukain kong inter-barangay. Repeater ka sa 1 minutes, kapos sa baong nabitaw. Kung twice sinalang dun sa prior toll, ganon ka kahilaw. Pabalik-balik sa hulmahan, ganon ka ininsulto. Talagang bababad ka sa process pag di ka solid na produkto, kaya pasalamat ka na lang. Kaya pasalamat ka na lang at naisingit ka pa niya. Mababang grado niya'y nasipat nung may singkit na mata, mga mantsang nakadikit, di mapipilit sa laba. At ang pamoso ay may butas na masisilip talaga. Kaya sulitin mo yung pagod ng nagtiket pati transpo. Sige, round mo na, pamoso. Pagtanggol mo na yung bangs mo.
Dinidis pa yung bangs ko. Nito, napakabano na to. Oo, yung may bangs, kita mo, ito yung kakalbo sa'yo. Alam nyo bang kagawad to sa barangay nila? Laging present sa mga picture pag may paliga. Ang problema kapag brown out, hindi na siya makita. Sabi niya sa mga apektadong pamilya, ang importante may tubig. Babalikan ko kayo pagtapos ng mga laban kong urgent. Konting tiis, 3 years na lang, mahaharap ko din yung current. Kaya imbis maging boses ng kapayapaan sa pililya at gumitna pag may gulong dumaan, nandito siya sa flip top, lumilinya ng ikay magpupulot ng ngipin pagka mao ko nagland. Kaya pag may pamiting si Kapitan, parang gago. Walang maambag para sa kaayusan. Paano yung dalang logbook? Puro punchline yung laman. Kaya ako nasa flip top kasi marami akong pinagulong sa mga liga. Ikaw, kaya ka nandito kasi pinatato mo si Enigma. Pinaportrait si Arik sa binti, pero hindi na agad nakapasok. Oo, na-late yung pumanik. Paano, na-bad trip si boss nung nakita yung mukha niya? Si Kiram yung hawig. Lahat na yata ng disenyo at kulay na pinatato niyang otits. Tingnan niyo naman yung balat, parang sinaunang comics. Yung ibang bordado may meaning. Ito, halo-halo, wala namang logic. Imbis na pang dut-dutan, naging papadudut sa dami ng stories. Madiin din ako tuminta. Pero yung pangalan mo madudungisan. Sa sobrang tindi ng mga linya kong likha, sa poster ka maguguhitan. Ang tawaging original ang kanyang nais, pero magpasulat ang pinapractice. Parang balat mo at pagiging rapper, parehas lang gawa ng iba't ibang artist. Pues itong mukhang taga Tokyo, Japan, dapat nakahanda sa matatalas na spit. Parte ng katawan mababawasan sa kanyang kada receive. Sa talim ng dila ko, tanggal mga braso. Sa nakalatag na scheme. Kung sanay kayo makakita ng yakusang kulang daliri, masdan nyo tong blazer na walang sleeves. Kaya ang pala rin sa akin, small chance, tingnan man, boto sa scorecards, madidisgrasya ng di oras, parang siklista na nag-no hands. Sa akin ko ikakabit yung both part para mas torture pa yung low class, karagdagang braso sa combat, para akong Goro na may 4 arms. Ngayong marami na akong kamay, lagay nito sa akin tagilid. Madali na lang hablutan ng tagumpay tong may diamante sa leeg. Di ako madaling madalit-madaig. Boss, ibang Rizaleño dapat kong hinarap. Madaling durugin tong peking diamante, gusto ko matibay. Isunod mo, diamond in the rough. Kasi yung pag-rap-rap, ito pang husky. Puro pilit lang yung letra. Pues ipuputok ko sa kanyang rounds, 6. Mala GL lang nung buwelta. Siya yung blaze, pero firing. Ang naisip kong opensa. At aking nakonekta na itong Rizal patay sa bala, parang bayani sa luneta. Cellphone pa. Okay, game? Malinaw sa likod. Rinig. Kung si Atoms, walang leeg, parang Angry Bird. Si Pamoso ang puro leeg, parang Charlie Kirk. Kasi ang haba niyan masyado. Agaw eksena na senpai. Mukhang kakasya ata dyan, miski 40 na necktie. Kasi di naman yung ganyan dati. Mula nung grade 6 ka manuno. Sa Bisaya, ikaw nagturo, paano i-sex trip mga puno. Pag uminom, mula lalamunan papuntang tiyan, next week patutulo. Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Sabi niya kay Eds, tignan natin sa mga SS ko kung kayanin mo maging stay strong. Kayanin maging stay strong? Champion, tas di marunong mag-translator sa cellphone. Katumbas niyan yung you can pound. Di ba? Born to be fight. Doon makukumpara. Pag di mo kinaya maging stay strong, tsak na yun, die ka na. Tangina bobo, puto, champion, wordplay pulo. Kung sa finals yun ni D-Prop, sobrang boring ni Sherna, nagbilang na lang ng batik.
Finals namin ni Dave Denver, si Kiko, di ko mabilang yung tapik. Kung napabilang tayong champion imbis magdiwang sa halip, mas binibilang ko yung bilang kung ilan ang kikilala kahit di makapanik. Usapang battle, honestly, ako'y walang paki sa talent P. Lalo't si Boss Arik nag-book, biyaheng hukay bibigay ko kahit travel free. Dito sa champion ng pulo, may title man o master key. Di lang ikaw masasagasaan, baka ma-damage pati property. Di ko gagalangin trono mo. Iba tong lupa na napasok. Pag pinatay ko ba ang hari, buong pulo ang masasakop. Kung busog ka sa papuri, ako'y gutom magpakahayop. Uuwi ka ng pulo, parang pulutang nakabalot. Minsan tong may pinersonal. Tas nagpakita ka ng screenshot. Ganon ka manindak. Ang ilabas mo, lakas ng sulat, wag mga chats mo na imbak. Yung galawan sobrang snitch. Sa SS kumakatas ng lihim. Ganyan talaga pag bitch. Sanay maglalabas-labas ng PM. Kaya tong negrong panay chat, basag yung future plans. Galit ako sa blackmail. Ku Klux Klan dito sa member ng Bloods. Ako'y mas hoodlum pams. Pagsakal ng red bandana, labas dila, parang new school bands. Kaya, huwag kang umasta dyan. Napiling gangster na namamaril. Kung nakasurvive ka sa 30 seconds, patay ka sa 3 rounds pang massacre. Three rounds pang massacre. Akala nyo, brutal no? Gago, pinapaasa ka lang ng crowd. Nagre-react sila kasi nakikita nila yung nunal mo. Yeah, tama ka. Tama siya. Sa pulo, ako'y titulo champ. Kuha agad sa unang sampa. Ikaw, para madikit lang sa pangalan yung titulo, pinamagat mo sa kanta. Sa tournament ng FRBL, 2 beses ka nalaglag. Kupal ka ba? Di mo pa nakukuha yung 1-up, naka 2 down ka na? Unang tumalo sa'yo si Manda Baliw, yung kaliga mo na friendly. Todo memorya ka pa nun, mawawala ka rin pala sa MB. Kaya sinabihan ka lang na mas pogi siya sa'yo, natalo ka na? Di ba halos maiyak kapag uwi mo? Kasi nalaglag ka at yung naiwan sa bracket, yung may maluwang na tornilyo. Speaking of Baliw, champion nga pala ng Insane Battles yung siraulong to. At si Dave Denver kanyang nalamon. Pero galit siya sa 2 hindi bumoto sa kanya ang lalanon. Antonym, mga di umuong siya nag-champion. Kaya paano ka nagkabilang sa Tagalog rap, Blaser, kung yung AE nga hindi sang-ayon? Paano hindi papanigan? Lahat ata ng pinsan sa Pililya, dala-dala. At para may katulong sa crowd, isinama talaga pati inday niyang tagalaban at sisisantihin ng ama pag hindi daw tawang-tawa. Halatang bias sa kanya lahat, aba-aba. Todo react sa mga linya, pang tanga-tanga, mag-uumpisa ka palang magsalita yung may-ari ng liga, kinang-ina, kita agad, ngala-ngala. Ang malupit pa dyan, biglang may patakaran. Disqualified pag sobra 32 lines. Ano, para yung crown ay matangay? Ulul ang sabihin mo para kang puta kasi sa maiksing rounds ka lang sanay. Tsaka paano ka nanalo? Sa kada 32 lines mo, puro ka 4-bar setup. Halos walang suntok dala mo. Bali per round, punches mo, 8. Tapos yung 3, tungkol pa sa'yo. Di ba? Alam nyo kasing mahaba magsulat si Dave Denver. Kaya nakaisip kayo ng panggulo na paraan. Para lang para manalo, dinistract yung double D, parang duo sa bataan. May nalalaman pang minus points pag sobra sa lines. Halatang takot malamangan. Rules ba talaga yon o yun lang kaya mong pagandaan? Kala ko pa naman, punch per punch ka, lahat ng buhat, panapok. Ako, pag bumanat, pang-upak, sa'yo pang-unat kasi nakakaantok. Anong laban mo sa tigas ng ulo ko kung laman ng yung utak malambot? Ikaw tong may grupong sandamukal, pero kaya mo lang isulat, ay kakarampot. Kaya sa 2-minute rounds na pina-implement, sa rating skills hindi yan didikit. Sa isang body bag lang sisilid, yan sandamukal na ililigpit. Sa siksikan tayo'y different, sa'yo easy, sa akin mas intricate. Sandamukal na nagtitipid, kitil sa punches na unlimited. Bitin man sa oras, itutuloy ang pambubugbog. Iuuwi ko yung body bag mong nag-uuod. Gagawin kong punching bag, praktisa na suntok para sa laban kong susunod. Bilang pambuod at sa mga nanood, thank you. Lalo sa mga malayo pa dyan. At ikaw, itong venue, sakop ng Manda. Kaya talo ka na naman. Mala-apex daw to.
Halika dito. Baka yang one. Kaso si brother di kulot. Haring araw, ganyang kutis, ano ka alter igorot? Yung business niya, clothing. Ikaw tindero ng ulam. Yung leeg niya, saktuhan. Yung leeg mo, nakulam. Tsaka tangina nito, pag nagparapol ang kulit, tatamaan mo next raffle, yung tatamaan mo sa raffle, next raffle, kasali ka ulit. Yung business ang lupit. Siya pa may gana magsungit. Mas una pa namamatay kaysa tumama yung bumit. Pues pag ako nagpataya, yung tama sa kalamnan, panay gaya ka ng brand sa haring araw na naya ka matakpan ako para magka-brand. Nakikipagpatayan sa hagdan, gamit kabilaang bar parang pataya sa Thailand. Di ba best friend mo, nakagets lang na si Boss Benji, bar, pataya, di ba boss? Di ba best friend mo si Unico? Kamusta daw siya nagpasabi? Sayang daw na dati-rati, sabay kayo kapag tatae. Nabas yung tropa mo sa parking, nang di madamay sa nangyari. Nagsolo ka na lang ng biyahe habang siya doon nakagarahe. Yun ang totoong dahilan. Iniwan mo siyang napagtatawanan, na walang bibig, bingi-bingihan, at mas naamoy yung pag-aalangan na wala ng sense. Yung friendship, di ka man lamang niya naramdaman nung siya'y namamata-mata, wala ng pamosong namamatahan. Nilibing na lang pinagsamahan. Ang dati tulungan maghukay. Mismong doon sa sunugan sila nagsunugan ng tulay. Huwag mo sanang itanggi na ang pagkawatak-watak sa kinamulatang kakampi, oo, yung dating body-body nagsusumbatan sa parte. Ayon pa sa kwento-kwento, sa kanya ka nagpapalakad. Sa flip-top mga kabeso-beso, kapal naman astang mapalad. Wala nang pero-pero, kaliwaan ka magbayad at wala daw nego-nego, di ka niya mapapatawad. Kaya ayuni ko, welcome back sa iyong pagbabalik sa rap. Sa ginawa niya, ako mismo ang magbabalik lahat. Pagmasdan mo magsarado, mata niya gamit sa pak. Ngayon, wala ka ng pamoso, ngayon ka mambalik harap. Zoning 21, Pamoso vs. Blazer, mag-i-ace pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2, mag-i-ace tayo lahat para kay Blazer. Shoutout kay Pamoso, syempre salamat palagi kay Boss Ari at sa buong staff ng Flip Top at sa mga sumuporta kay Labun, kila Jake. Syempre Black Manila, sa Crown Manila, sa Distinctive yun. Salamat. Maraming salamat. Siyempre shoutout sa linya-linya kay Sir Ali, kay Direk Bergie sa Ship Clothing, kay Darren Orejeta, kay Parin Larry, kay Saiki, kay sa Dirty Minds, Hardwood Sneaker Beast Manila, Rapugutan, Rap Battlegrounds, kay Wahig Records, kay Iggy. Happy birthday sa inaanak ko si Samuel, si Shakur, kay Paring Aweng, kay Rosel, kay Jarwin, at syempre sa asawa ko, si Angelica, at sa mga anak ko, Aliyah, Elijah, at saka si Sir. Salamat. Yo, isa ako sa bumoto kay Pamoso para sa akin round 1. Nung bumalat si Pamoso, nung sinimulan niya, kala ko nakuha niya pero nung bumalat din si Blazer, parang tumabla para sa akin yung round 1. Tapos round 2 tsaka 3 binigay ko para kay Pamoso. Pero shoutouts, congrats kay Blazer. Yeah, GL vote ako. Pamoso, actually dikit siya all 3 rounds, pero first round binigay ko kay Blazer, mas cohesive, mas thematic yung round niya. So binigay ko kay Blazer, round 2 binigay ko kay Pamoso, mas maraming moments or generated punchlines sa jokes niya, structure niya yun. Round 3, siguro sa bilangan na lang ng punchline tsaka sa quality siguro. Hindi nahabol ni Blazer para sa akin yung nagawa ni Pamoso. So binigay ko ng 2 rounds kay Pamoso. So yan, Pamoso. Yan, yo, Bagsik. Kung i-judge ko siya per round, round 1 malinaw, Blazer. Round 2 Pamoso yun. Round 3 dikit lang. So parang ginudge ko siya kasi overall na. Kung paramihan ng punches, mas tumatama kasi agad yung kay Blazer kumpara kay Pamoso. Saka parang mas marami siyang haymaker na napatama. Though kay Pamoso, marami siyang punchlines, but mas malakas lang yung kay Blazer. Kaya yun, ginudge ko siya overall. Mas maganda yung mga suntok ni Blazer. Kasi round 1, sobrang dikit nun kasi parehas silang gumamit ng props. Pero
tiningnan ko sa round 1 kung anong magandang, sino yung may magandang flow ng kanilang sulat. Ang ibabaw doon si Blazer, so binigay ko yung round 1 ko para kay Blazer. Round 2, medyo bumawi si Pamoso. So, ayun nga, inatak din ni Pamoso yung round 1 niya. So, yung naging decision ko, binigay ko kay Pamoso ng round 2. Pero nung round 3, naging dikit. Pero, ko na lang kung sino yung mas maraming natapon o sino mas maraming magandang na construct na mga punchlines para doon ko na lang ibabase. So, round 1 and round 3, binigay ko kay Blazer. So, Blazer ako. Sa first round, parang okay yung pareho at silang gumamit ng props doon. Para sa akin nakuha yan ni Blazer, malinaw. Yung round 2 dikit, pero lumamang si Pamoso. Tapos third round, dikit din. Pero siguro sa preference na lang sa kung paano ginawa yung mga linya, para sa akin mas lumamang si Blazer doon. Kaya binoto ko si Blazer. Pero congrats pa rin Pamoso. Solid naman yung naging laban namin ni Blazer. Feeling ko dikit naman talaga na laban yon. Dahil 3-2 yung boto. Feeling ko naman, nabigay ko naman yung best ko sa preparation na ilatag ko naman ng maayos kanina. Kaya masaya pa rin. Kaya ako nasa flip top kasi marami akong pinagulong sa mga liga. Ikaw, kaya ka nandito kasi pinatato mo si Enigma. Pinaportrait si Arik sa binti, pero hindi na agad nakapasok. Oo, na-late yung pumanik. Paano, na-bad trip si boss na nakita yung mukha niya? Si Kiram yung hawig. Nagpalitan kami ni Pamoso ng kanya-kanya namin jokes sa battle kasi lalo ako, pag bumatel ako, hindi ako mahilig magpalaman ng mga jokes talaga sa sulat na inihahanda ko. Ngayon, nagtry ako na mas nadamihan pa yung mga jokes na ibibigay ko sa mismo pagtatanghal. So siguro nakakapanibago din na makarinig ako ng kantsawan sa crowd, tawanan. So para sa akin, maganda yung naging resulta nun. Repeater ka sa 1 minutes. Kapos sa baong nabitaw. Kung twice sinalang dun sa prior toll, ganon kakahilaw. Pabalik-balik sa hulmahan. Ganon ka ininsulto. Talagang bababad ka sa process pag di ka solid na produkto. Kaya pasalamat ka na lang. Gumagawa pa rin ako ng mga tracks pasundot-sundot, pero sa mga susunod nito meron akong battle sa Motus, tapos isang liga pa. Mga plano ko lang siguro tumanggap ng laban sa underground. Tapos itong parating na taon, gawa ng kanta. Tapos sa barangay, busy, trabaho bilang kagawad. Shoutout sa mga kabarangay ko. Pililla Rizal, Kisaw, ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Pati na rin sa liga. Suportahan nyo lahat ng mga MCs na nandito. Sana magtuloy-tuloy pa. At syempre, salamat din sa lahat ng mga malalapit na kaibigan na tumulong sa akin makapunta rito. Ayun, salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, mapa underground man o big stage. Syempre doon sa mga sumusuporta, lalong-lalo na sa Flip Top, kasi kung hindi nyo sinusuportahan ng Flip Top, wala rin kami sa harap nyo. So yun, salamat sa inyo lahat. Pagpatuloy nyo lang yung panonood, lalo sa live at ganun din sa upload. So yun, peace.